Pupunta nga kami sa ospital dahil uulitin nga ang newborn screening ni baby. Na newborn screening na naman siya pero dahil 36 weeks nga lang siya ay kailangan nga daw ulitin ang newborn screening niya. Napaliguan ko na nga si baby at pagkatapos niya nga maligo ay nakatulog nga ulit. Pagkatapos ay isinunod ko naman itong toddler ko at inipitan ko na nga din ang buhok. Saka pa nga lang ako maliligo pag naayusan ko na nga sila. Sa tunay lang mas matagal pa nga at mas mahaba ang oras ng pag-aayos ko sa mga anak ko kaysa sa sarili ko. Sabi ko nga saka na lang ako babawi sa sarili ko kapag medyo malaki na itong mga anak ko. Dahil hindi ko naman kayang pagsabayin ang pag-aayos ng sarili at pag-aalaga sa mga anak ko. Lalo na nga ngayon, palagi ako nagmamadali dahil meron nga akong batang maliit na anytime pwedeng umiyak. Ang hirap naman, uunahin ko ang sarili ko tapos ang mga anak ko ang dudugyot naman. Pero sa totoong buhay, meron talagang ganong nanay na ang ganda ng postura pero ang mga anak naman ang dudungis. Tsaka yung ipampapaganda ko ay ibibili ko na lang ng pagkain ko. Lalo na ngayon, padedemam nga ako, ang bilis-bilis ko nga magutom. Kaya saludo talaga ako at hangang-hanga sa mga nanay na kayang pagsabayin ang pag-aayos ng sarili at pag-aalaga sa mga anak. Tamang-tama nga din dahil may lakad nga ang asawa ko ngayon kaya sinamahan niya nga muna ako at kasama ko nga din ang mga anak ko. Walang kamalay-malay ang baby namin na masasaktan na naman siya mamaya dahil nga sa newborn screening. At dahil nakaramdam na nga ako ng gutom at malapit na din naman magtanghalian ay sabi ko nga sa asawa ko kumain nga muna kami bago pumunta sa ospital. Pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso na din kami dito sa ospital at naghintay nga lang kami saglit dahil kumakain pa nga ang mag-newborn screening. Simula pag-alis ng bahay hanggang dito ay tulog pa nga rin itong baby namin. Basta talaga umalis kami ng bahay yan, sarap-sarap ng tulog niyan. Hindi ko talaga kaya umalis ng bahay na ako lang ang kasama nitong mga anak ko lalo na nga at meron akong toddler na napakakulit. Kaya nga kapag aalis ako at hindi ko kasama ang asawa ko ay iniiwan ko na nga lang itong toddler ko sa kanya. Makalipas nga lang ang ilang minuto ay na newborn screening na nga din ang baby ko at ang una nga niyang newborn screening ay normal naman. Tapos mag-aantay nga ulit kami ng isang buwan para nga sa pangalawang resulta. Bago nga kami umuwi ay may dinaanan nga muna kami ng asawa ko at dito nga yon sa Motorlandia dahil release nga ngayon ng motor niya. Nagpagawa na kasi ng sidecar ang asawa ko at para nga may pangkabit doon ay kumuha na nga lang siya ng brand new na motor. Sinama niya nga ako dito dahil ako nga ang co-maker niya at kailangan nga namin pumirma ng kontrata. Hulugan nga lang namin to dahil wala pa nga kaming pang cash pero okay din naman ang hulugan no. Sabi nga nila okay lang na kahit hulugan ng mga naipundar na gamit. Kumuha na nga ng motor ang asawa ko at nagpagawa ng sidecar para nga daw hindi na kami mahirapan kapag aalis kami ng bahay. Mas maganda naman talaga kapag merong sariling service para nga hindi na mahirapan sa pagko-commute. Eto nga barako ang kinuha niya at 2 years na nga yung huhulugan kaya kailangan talaga namin magtipid. Pagkatapos ko nga pumirma ng kontrata ay umuna na nga kami ng mga anak ko sa pag-uwi dahil ang asawa ko naman ay dala niya yung motor. At maya-maya nga lang ay nakauwi na din siya at eto na nga yung kinuha niyang motor. At hindi pa nga yan pwedeng ikabit sa sidecar dahil kailangan pang i-road test. At dahil dyan, meron na ulit kaming new members sa family.